So, pag sinabi nyo na, sir, stop na. Stop agad. Di ba? Ganon, dapat American time tayo. Kasi pagdating sa labas ng bansa, American time na din kayo, no? Tapos may kasabay pang, bilisan mo. Lalo, hindi mo intindihan, bakit ka pinapalo? Kasi ibang lahi doon. Tama? O kasi ng mga first timers, ex abroad, taas yung mga kamay. Kunti na lang, tinan nyo. First timer, hindi ba kayo magtataka kunti mga ex abroad? Ha? Hindi ba kayo magtataka? Okay, ngayon ganito. Sinong Inter-Asia mayroon? Inter-Asia? Wala na agency? Wala. Okay. Tuloy-tuloy na tayo. So bilang may emisyon sa mga sa tagapagsalita ng may Papinos Maligang Star Day, nandito na po kami ang magdata ng misis sa pagkalito dito kami sa napagkakawa sa services para sa inyong ibang magdata ng misis sa ano naman ang mga services niya ang lagi kong sagot. Ganito, mamaya, hindi mo na naman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mabilis pa ako mag-talk? Sabi niyo, mabilisan eh. Okay, pangalan ko Sam, no? Pangalan ko Sam. So, ang dapat, kung nagpakilala ako, hindi pa ako nakapag-talk yun, no? Hirap talaga. Mabilis na, kararating ko lang. So, mas importante malaman yung pangalan ko Sam. Tapos may number din po ako, 0948093970, no? Binibigay ko yan, bakit? Sabi niya, pag mo naman Mr. Sam, nagbibigay ka pang number? Yes. Kasi alam ko kailangan nyo. Anytime, just in case of emergency, may malalapitan kayo. Tama? Yes. Lahat ba kayo nakapag-open ng bangko? ATM sa baba? Lahat? Okay. Anong purpose ng ATM? Makapag-ipon. Pag nakapag-ipon ka, may padala ka sa pamilya, tama? Yes. Pero pag hindi ka nakapag-ipon, may uwi kang pera, wala? Wala. Kasi ang problema, pagdating sa labas sa bansa ko nagpili-pili, guys, nandito kanina sinabi ni Ma'am Sandra Lynn, kaya kayo nandito, nagpilos ang purpose upang maihanda ang mga sarili sa mga panibagong mga hamon at mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Ex-abroad totoo hindi? Ex-abroad. Totoo. Magtanong mo ex-abroad. Seryosoan to. Ex-abroad. Iparinig niyo sa mga first timers yan. Ex-abroad. Nakasign na. Masarap buhay o OFW. Narinig nyo? Yung totoong buhay. Masarap na hindi. Pero pag tinanong ko, dapat direct to the point. Pag sinabi, masarap buhay, OFW hindi. Either masarap lang o hindi. Mamili kayo sa isa. Parinig nyo, isigaw nyo. Parinig nyo sa mga first timers. Ex-abroad, ulitin ko. Masarap buhay, OFW hindi. Hindi. First timers. Narinig nyo? Ang tanong. Tuloy? Hindi. Sumalang ka na! Hindi ka pa tutuloy. Ang buhay bayani, dapat matibayan ang loob. No? Tapang. Kailangan palalang ka. Tama? Sabi ba? Kaya alas ko ng Pilipinas, ayaw mo magkakita ng kalaban dito. Pagkatapos, palisin mo, palabanin mo ako doon. Totoo yun. Matapay, buo ang loob, matapang at palaban. Sino example na umabot ng 20 years sa labas ng 20 years? Wala. 15 years. 10 years. 10 years. May naipon? Ubus na. Ang hirap. Kaya, si Sir babalik. Ganon din ang gagawin niya susunod. Mag-abroad ka. Pagkatapos padala ng padala, akala mo may naipon ka, sabihin mo sa misis mo o sa mister mo, mahal, mag-ipon ka ha, magpadala ako sa'yo, no? Padala ka ng padala, tuwang-tuwa ka naman. Pag uwi mo ng Pilipinas, ni isa wala kang makikita, bakit? Ha? Minsan hindi lang yan nangyari. Minsan, hindi lang nangyari na walang naipon. Si mister or si misis wala na pala doon sa bahay mo. Kasi nakapag-ipon, no? Doon, nagpagawa ng ibang bahay. Tama? Hindi mo ka na. Hindi ba? Okay, magtatanong na. Gusto niyo ba kung ng Pilipinas, may dala talagang pera sa pamilya? Ilan pang ang panalangin namin? Sana lahat kayo may iuwi pera sa pamilya. No? Sana pag-uwi nyo, buo pa rin kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ayaw namin. Ayaw ko na marinig uling araw. Sir, alam mo, pag-uwi ko ng Pilipinas, wala nang naipon. Si Mrs. na wala na. Si Mr. na wala na rin.
Dapat hindi ganun. Kaya ang purpose, kung bakit ako nandito, yung itiin mo na yan, dapat lagyan mo ng pera pag-uwi. No? Hindi yung puro padala, dapat nag-savings ka rin. Kasi bakit? Kung puro ka palang padala, baka may puro resibo ng padala mo. Tama? Yung naipon mo, puro ng resibo uwi ng Pilipinas. Dapat pag-uwi ng Pilipinas, kahit ilang itiin pa dyan, no? Lahat pag-uwi ng Pilipinas, kahit anong bangko mayroon ka, pag sinalpak mo, itiin mo, mayroon. Pag sinalpak mo dito, mayroon. Hindi yung pag-uwi mo dito, subukan ko nga kung may laman siya. Tama? Ang ganda ng bangko. Dito bangko, di oro dito eh. Salta ka dito, wala talagang laman. Anong purpose? Nagbabakas sa kali lang. Kasi ang dami itiin, baka nilagyan kung may naligaw naman sa dala. No? Hindi mo na padala ka ng padala, di ba? Nagbabayad ka pa ng tax. Tama? Maliit, kumarati ang sahod mo kung magbabayad ka. Tama, hindi? Tama. Yan. Remittances. Magbabayad ka ng tax, saan ipapasok yan? Sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sino? Kaya nagsabi niya. Huwag nyo nang ilabas yung damdamin nyo dito. Ilabas nyo lang yung damdamin nyo. Pag nasa labas na kayo ng mga Mr. Sam, salamat, nabanggit mo. Kasi ang kasagutan ng iba, kung sino ang nakikinabang, ang sagot, buwaya ng bayan. Doon pa kayo sa Lunita nung karang araw? Oo, sa Quirino Grande. Bali po. Okay. So, hayaan mo na sila. Hayaan nyo na sila, importante, mahalaga. Tayo, nandito na, kakaalis na. Isipin mo lagi, makapag-ipon. Ang tanong, paano pa yung problema? Hindi mo na proteksyon ang sarili mo pagdating doon. Ano kailangan? Protection, just in case of emergency. Malinaw? Dapat may problema, alam mo paano solusyonan. Pagdating sa labas naman sa mga pagbabago. Kaya ang tanong, lahat ba ay sure na makaalis na? Taas yung mga kamay. Sa mga sure na. Sigurado ha? O, tingnan natin kung sure na. Kasi may pag-usapan tayo, isang batas lang. Hindi ko napabayan ang kwento ko. At least malaman ninyo kung ano ang part ko. Kasi sa part ko, mayroon kayong matutunan na akala mo kanina okay ka na, 100% okay ka na. Ang excitement mo 100% na hindi mababawasan, pagdating sa part ko, may tendency mababawasan ang excitement mo. Bakit? Sabihin ko lang kung ano ang totoo. Bakit ang part ko is about welfare assistance just in case of emergency. No? Ito po, more on realities. Totoong nangyayari sa loob at labas ng bansa. Hindi na po lumiliwas pa doon. Yung mga katanungan ko yan, dapat alam nyo. Batas ang pag-usapan natin na dapat malaman mo ngayon. Sana walang nangyari sa'yo. Nung magpataas ako ng kamay kanina kung sino ang sure na makaalis na ako kunti lang. No? O kunti lang. Magtatanong lang ako. Sino ang nakapagsayan ng kontrata? Taas yung mga kamay. O kunti lang. 6. Sino ang hindi pa nakapagsayan ng kontrata? 7. Ang kasunod ng 6 ay 7. 6 times 7. 38. 6 times 7. 42. Oh. Yung hindi tumaas ang kamay, 8. Ano? Magtatanong lang. Sa hindi tumaas ang kamay, magtatanong lang ha, ano po kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam po sa'yo. Bilisan mo kasi wala pa kami pananghalian. Huwag kayong mag-alala. Magpananghalian na rin kayo. Babalik si Ma'am Sandra Lel or video mamaya ulit kasi hindi pa tapos. Kailangan maupos kayo ng member para makapag-ipon lahat na itiin lahat. Tama? Siguraduhin nyo ha. Yung mga laman, yung mga itiin may laman. Okay. Pero Mr. Sam, bakit ka nagtatanong kung sino nagpagsaya ng kontrata at hindi? Kasi, ayon sa batas, ang isang OFW bago mo pilos, dapat siya ay kapagsaya ng kontrata. Malinaw? Malinaw. Dapat ikaw ay nakapagsaya ng kontrata. Then after mo sign ng kontrata, magpidos. Then after mo pidos, dapat siguring flight muna. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, malamang bawas na ng 20% ang excitement mo.
Tama? Sabi ko, tayo. Ako hindi ba naman nakapagsahin ng kontrata? Okay. At dapat, after magpidos, siguro din makaalis na kasi nasa batas yan, 60 to 90 days prior mo lang nag-apply ka tagisahan. Dapat, wala ka na sa Pilipinas, dapat ay deployed ka na. Sabi niya ba, ha? Ganun ba kami? Bakit kami? Ha? 10 months na, nandito pa rin. May problema, another problem, ibig sabihin, bawas na naman ulit ng 20% ang excitement mo. Ang natin, 60%. At nasa batas, dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi no? Kasi hindi na siya nakapag-pidos, nakapag-sign ng kontrata, hindi ba niya nakapag-bayad na ng placement fee. Tama? Opo. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Ha? Dapat equivalent of 1 month's salary. Tama? Sabi ng iba dyan, sa akin, sobrang laki kaya. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo na tira is 40%. At dapat pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, agency. Bakit kami sa McDo? Sir, iba, sir, kami sa Gcash. No? Huwag mo ulit ha. Yung nakarating sa akin na sulbong, may sa Gcash, may sa Jollibee, may sa 7-Eleven, no? Okay lang 7-Eleven, maliit eh, 50,000 each naman. Pero sa Gcash, 280,000 each last month, no? Ingat. Mr. Sam, bakit nagarating sa'yo? Ay, may number po bawat OFWs. Kaya kayo mamaya, bigyan ko rin. No? O. Dapat sa loob ng agency. O kung sa labas ka ng bayan, another 20%. Ang mababawas. Ang natira, 10% sa excitement mo. Mr. Sam, sabi iba, mayroon pa kaya? Mayroon pa, isang katanungan. At dapat, kung nagbayad ka, saan? Anong mayroon ka? Dapat may kakulang resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit kami wala? Type lang ako. Diba? Ingat, dapat may resibo. Guys, kung nangyari sa'yo, meaning kasi you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam? Yan ang trabaho mula noon hanggang ngayon. Yan bakit alam ko. Kaya pag pinaikot ko yung kamera ko, pag may nasintruhan dyan at biglang nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, yung hinahanap ko sa labas, nandito ngayon sa loob ng pilos. Wala naman, ma'am. Mayroon namang kahawid dito, pero hindi naman talaga kayo. Guys, Mr. Sam, paano nangyari sa amin? Okay maglala, pasalamat kayo sa inyong agency. Kaya sa mga matitinong agency, dito kayo pinapido sa pasalamatan yung inyong agency. Bakit? Pasalamatan nyo! Bakit? Ayaw nilang mapahama kayo. Yes. Dito, itong pidos lang mayroon na tumutulong may umaaksyon just in case of emergency. Dami ng pidos. Hindi ko sinisiraan. Ang dami dyan. Pero, hanggang certificate, pagdating sa labas ng bansa, ang pakialam pagpuro sa may problema, dito, nakatutok kami para sa inyo. Kaya kung may marinig kayo natin, no? Yan, 2,000 pa lamang. Wala pa itong mga pidos na to. Hanggang sa taas, wala pa to. Nasa servisyo na ako pag may narinig kayo pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, ito si Papatrol 1 for 100 watts ng pila may tulong lakas 50,000 watts. DWIC! Ako po yan. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang issues sa aming katawang sa anak linikod sa pagbabalita. Walang iba, ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kagabay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Ayos, diba? Ay, pala ragi kasi no. Akala mo kanina tanod, no? Tanod. Nagkamali ka. Huwag kang gumawa na masama sa kapwa mo FW. Kaya pag ituro ka, tatlo lang pagturo sa'yo, may paglalagyan ka. Kaya lagi mo, pag may nagsumbong sa akin, pag tinatanong ko, sino ang suspect? Sabi ko siya, yan siya, ang ganda. Sa isip ko na magngayat din to. Grabe. Isang araw noon, wala nang hihina ang katawan ko pag wala akong naipakulong.
dumadali ng mga OFWs. Hindi ko napabain ng kwento kasi 203 na. Hindi ko nang mapuna sa akin, okay? 203 na. So, pagdating sa labas ng bansa, may problema, i-inform ang inyong agency, no? Pasalamat kayo, ha? I-inform ang inyong agency kung may mga pagbabago, alam ba, engineer ka, di ba? Seaman ka, doktor ka, nurse ka, i-inform ang inyong agency, no? Pag may problema. Then, kausapin sila ng maayos regarding sa mga pagbabago. Kasi maraming mga pagbabago guys na hindi mo alam pagdating doon mangyayari sa iyo. Malinaw? I-inform ang iyong agency about recruitment, illegal recruitment, i-inform din po ang iyong agency. No? Ngayon, balik tayo. Pag may problema sa labas naman sa tawagan ng agency, i-inform, sabihin ko nung totoo. Pag medyo nahirapan kayong kumontak sa inyong agency, may number po ako nagbibigay sa inyo, yung 0948-093970 at 0965-135-480. Madala niyo, gusto niyo madala? Gusto niyo madala number na yun? Taas yung mga kamay. Isipin niyo lagi, thank you, yung kaligtasan, protection. Tama? Anhin mo yung itiin mo ang dami. Pagkatapos, kunting problema, hindi mo na masolusyonan. Tama? Sayang yung ginastos mo pag-alis ng Pilipinas. Malinaw? Diyan, sa number niyan, pag wala kayong makontak sa Pilipinas, i-text nyo, tawagan nyo, siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency, makipag-usap lang po na maayos, magmamakaawa para sa inyo, para masolve ang problema. Mr. Sam, gaano ka itong sinasabi mo? No? Buksan nyo ang YouTube channel na Kaagapay PCTV. I-search nyo, Kaagapay. Ngayon, i-search nyo, Kaagapay, space, PCTV. I-search nyo, Kaagapay, space, PCTV. I-search nyo sa YouTube. Kung may dita kayo. Kaagapay, tapos space, SCTV. I-search nyo. Okay. Kaya pag nakita, may nakasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim, walang kayong ibang gagawin. I-subscribe. Bakit? Isa yan sa mga way na makapag-access kayo na mabilis sa amin. At number 1, yung number na ibigay ko sa inyo. Sino yan? Walang iba kundi